Ang Miami Heat ay nagkaroon ng isang summer na pabago-bago kung tutuusin. Nagawa nilang makuha si Giannis Antetokounmpo, ngunit hindi nila nakuha ang ilan sa kanilang mga pangunahing target sa free agency. Alam ng Miami na team ito ni Antetokounmpo. Ngayon, kailangang bumuo ng organisasyon ng tamang roster sa paligid niya. Iyon ang naging layunin nila sa buong summer. Sa wakas, nitong weekend, na buyout si Klay Thompson ng Dallas Mavericks at pumayag siyang sumali sa Heat. Si Klay Thompson ay inaasahang pipirma sa Miami Heat matapos niyang maklear ang waivers kasunod ng contract buyout niya sa Dallas Mavericks. Dahil dito, naiwan ang Miami na may isang huling roster spot na kailangang punan habang papalapit sa pagtatapos ang off-season. Ang 17-year veteran wing na si DeMar DeRozan ay naging option ng Heat sa buong summer at nanatili rin siyang nakikipag-ugnayan sa organisasyon, ngunit sa huli ay pumirma siya sa Denver Nuggets. Pinirmahan ng Nuggets si DeMar DeRozan sa isang 1-year deal na katumbas ng veterans minimum ayon kay Shams Charania. Si DeRozan na ngayon ang pupuno sa pwestong naiwan ni Peyton Watson sa wing rotation ng Denver. Bagamat hindi naman ito talaga isang malaking sorpresa, matagal nang nakikita si DeRozan bilang isang posibleng magandang fit para sa Miami. Gayunpaman, isang Heat insider ang nagbunyag pinili ni DeRozan ang Denver dahil ayaw niyang manggaling sa bench sa likod ni Thompson matapos nang magdesisyon ang Miami na gawing starter ang 4-time NBA champion. Naniniwala akong si Klay ang magiging starter ng Heat at naniniwala akong naging bahagi iyon ng dahilan kung bakit interesado si Klay sa Heat. Sa katunayan, maaaring kabilang sa mga dahilan kung bakit tinalikuran ni DeMar DeRozan ang Heat ay ang malinaw na indikasyon na si Klay ang kukuha sa huling starting spot ng Miami. Walang duda na mas gaganda sana ang offense ng Heat kung sumali si DeRozan sa team. Gayunpaman, hindi siya ang pinakamaaasahang 3-point shooter at iyon ang isang bagay na kailangan ng Miami. Mas mahusay na shooter si Thompson at ang kanyang elite shooting ability ay magiging malaking bahagi ng kanyang Hall of Fame resume. Ang 5-time All-Star ay kayang magbigay ng spacing sa court para kina Antetokounmpo at Bam Adebayo habang si DeRozan naman ay magbibigay sana ng ibang uri ng offensive fit. Sa puntong ito ng kanyang career, malinaw na inaasahan pa rin ni DeRozan na maging starter at maaaring naging malaking bahagi iyon ng kanyang desisyon na piliin ang Denver kaysa sa Miami. May isang bagay na malinaw kay Giannis Antetokounmpo ngayon. Hindi siya pumunta sa Miami para lamang magsimula ulit. Pumunta siya roon para manalo. At kung pagbabasehan ang kanyang pinakabagong mensahe bago magsimula ang 2026-27 NBA season, mukhang ibang klase ang kumpiyansa ng bagong Miami Heat superstar dahil may sinabi si Giannis na siguradong magpapakaba sa ibang teams. This is my year. At hindi lang niya ito sinabi ng isang beses. Paulit-ulit niyang ipinakita ang mensahe. Pero bakit nga ba napakataas ng kumpiyansa ni Giannis ngayon? At bakit parang naniniwala siyang ang Miami Heat ang magiging lugar kung saan muli niyang maipapakita ang kanyang pinakamagandang basketball? Balikan natin. Matagal nang pinag-uusapan ang posibilidad na tuluyang umalis si Giannis sa Milwaukee Bucks. Sa loob ng mahabang panahon, naging sentro ng trade at free agency speculation ang pangalan ng 2-time MVP. Kaya nang tuluyan siyang mapunta sa Miami, natural lang na agad tumaas ang expectations. Hindi ordinaryong player ang dumating sa Heat. Isang 2-time MVP ang kanilang nakuha. At kapag mayroon kang player na ganoon ang caliber, hindi na sapat ang simpleng playoff appearance. Ang target ay championship at mukhang iyon din mismo ang nasa isip ni Giannis. Sa mga nakaraang season, hindi naging consistent contender ang Miami. Pero isang malaking superstar addition ang maaaring magbago ng lahat. At iyon ang dahilan kung bakit biglang naging mas interesting ang Heat heading into the 2026-27 campaign. Hindi lamang dahil kay Giannis, kundi dahil mayroon na silang pagkakataong bumuo ng isang bagong identity kasama ang kanilang franchise cornerstone na si Bam Adebayo at dito maaaring maging napakalakas ang combination. Isipin mo, may isang dominant big man na kayang umatake sa basket, mag-transition, mag-rebound at magdala ng offense. At sa tabi niya ay isang versatile big man na kayang mag-defend, mag-switch, mag-screen at gumawa ng plays. Kaya naman naniniwala ang ilan na maaaring isa sa pinakamapanganib na frontcourt combination sa NBA ang Giannis at Bam. Pero may isang bagay na mas kapansin-pansin kaysa sa kanilang basketball fit, ang mentality ni Giannis.
Kilalang kilala na ang Greek superstar sa pagiging playful sa social media. Mahilig siyang mag-post ng memes, short videos, at iba't ibang nakakatawang content. Pero paminsan-minsan, may mga post din siyang nagbibigay ng glimpse sa kanyang mindset bilang basketball player. At nitong weekend, isa sa mga iyon ang napansin ng maraming Heat fans. Nag-repost si Giannis ng isang short-form video habang tumutugtog ang kantang My Year ni Lamborghini. At ang mensahe? Simple pero napakalakas. This is my year. I'm going to be great. You cannot stop me. No one can stop me. Ngayon, maaaring isipin ng iba na isa lamang itong social media post at posible namang ganoon lang talaga ito. Pero kung titingnan ng timing, mahirap hindi mapansin. Bagong team, bagong environment, bagong chapter ng career, at isang superstar na gustong patunayan na hindi pa tapos ang kanyang championship story. Dahil kung tutuusin, matagal nang hindi nakakaabot si Giannis sa second round ng playoffs. Ang huli niyang pag-abot sa second round ay noong 2022. At para sa isang two-time MVP na nasa prime years pa rin ng kanyang career, hindi iyon ang standard na gusto niya para sa kanyang sarili. Kaya maaaring mas malaki ang motivation niya ngayon. At may dahilan para isipin na seryoso siya. Dahil hindi naman basta-basta ang paglipat mula Milwaukee papuntang Miami. Kapag lumipat ka bilang isang superstar, dala mo hindi lamang ang iyong pangalan, dala mo rin ang pressure, dala mo ang expectations, at dala mo ang tanong kung kaya mo bang dalhin ang bagong team mo sa level na inaasahan ng lahat. Pero mukhang hindi natatakot si Giannis sa pressure na iyon. Sa halip parang na-excite pa siya. At ito ang maaaring maging pinaka-importanting bagay para sa Miami. Hindi lamang sila nakakuha ng scorer, nakakuha sila ng player na gutom pa ring patunayan ang sarili. Habang maraming basketball fans ang nakatingin sa ibang teams na gumawa rin ng malalaking moves ngayong off-season, hindi dapat maliitin ang ginawa ng Miami. Dahil mula sa isang team na hindi naging consistent contender nitong mga nakaraang taon, bigla silang nagkaroon ng superstar na may 2 MVP awards at isang championship pedigree. At kung makakapag-click agad ang chemistry ni Giannis at Bam, maaaring maging ibang klase ang Heat sa 2026 to 27. Pero syempre hindi magiging madali. Ang Eastern Conference ay puno ng malalakas na teams. At ang pagkuha ng isang superstar ay hindi automatic na nangangahulugan ng championship. Kailangan pa ring mag-adjust. Kailangan ng chemistry. Kailangan ng health. At higit sa lahat, kailangan nilang patunayan ang kanilang sarili kapag dumating na ang playoffs. Pero kung may isang bagay na ipinakita ni Giannis sa kanyang latest message, iyon ay ang kanyang confidence. At baka ito mismo ang kailangan ng Miami. Isang superstar na hindi pumapasok sa bagong season na may mindset na tingnan natin kung ano ang mangyayari. Kundi isang player na nagsasabing, ito ang taon ko. At kung matutupad nga ang sinabi ni Giannis, maaaring ang 2026 to 27 season ang maging simula ng isang bagong chapter para sa Miami Heat. Dahil pagkatapos ng ilang taon na hindi sila itinuturing na pangunahing contender, mayroon na silang dahilan para muling maniwala. At ngayon, nasa kamay ni Giannis ang malaking bahagi ng responsibilidad. Kaya ang tanong ngayon, kaya ba niyang dalhin ang Miami Heat pabalik sa tunay na championship contention? Dahil kung tama si Giannis at talagang ito na ang kanyang taon, mas mabuting maghanda na ang buong NBA.